Breaking news, ex-Comelec Guanzon, matindi ang pasabog, tumistigo na. Giniba ang sabuatan sa Kongreso. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat Kapanig TV. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Kahit anong gawin nyo, hindi na naniniwala ang taong bayan sa inyo. Dahil nakita na namin ang tunay na motibo nyo. Wala kayong puso sa mamamayang Pilipino. Di namin nakikita Si ang Guanzon, di ba? Ito yung bumoboxing-boxing. malasakit sa mga taong bayan. Dapat nyong pagsilbihan dahil mas nakapokus kayo sa inyong sariling interes. Yes. Kung bakit kayo tumakbong politiko sa bansang Pilipinas. Ito ang sigaw ng marami sa ating mga kababayan. Yan, kung tutusin, no? Nakakalimutan na nila maging politiko talaga sa mga nasasakupan nila. Di ba? Parang nagiging ano na lang sila ngayon, nagiging pulis. Imbestiga na lang. Di ba? Sa isang tao lang tumututok, sa isang pamilya lang tumututok, di ba? Sa mga Duterte lang. Pero yung problema ng bansa, hindi nila mapakailaman, hindi nila magalaw. Samantalang ikaw, nanungkulan ka para sa nasasakupan mo. Hindi ka naman nanungkulan para sa mga Duterte. Okay lang sana kung nanungkulan ka. Tatakbo po ako sa Ligang Batas, sinusumpa ko na ang mga Duterte ay ipapakulong ko kapag ako nanalo. Diba? Minsan kasi, di ba, nanunumpa kang ganun. Tapos may mga plataforma ka pa, di ba, pag mga kumakandidato ka pa lang, na laging sinasabi, kapag ako ang nanalo, ipapagawa ko ang poste ng Meralco. Parang, iaahon ko ang ating bansa. Di ba? Iaahon ko ang ating lugar. Ang paghihirap ay matatapos na. Mga ganyang salita. Ang sarap pakinggan. Ang sarap damahin kapag nakikinig ka. Pero pag nanalo na, nasaan na po yung pinangako nyo? May sinabi ba ako? Baka mali ang pagkakadinig nyo. Ang sabi ko, iimbisigan ko ang mga Duterte. Ipapakulong ko sila. Sila lang ang tututukan ko, hindi kayo. Parang ganon? Ganon ba yon? Ay. Matapos mabudol ng bangag na gobyerno, dating Comelec Commissioner na si Rowena Guanzon, ipinagtanggol ang pangalawang Pangulo sa panghaharas at paninira ng Marcos administration. Aba, si Guanzon! Aba! Pumanig! Pinagtanggol ang ating Vice President. Aba, very good. At ng kaliwat kanan ang banat ngayon kay Vice President Sara Duterte, lalo na sa mga young guns ng House of Representatives Mga young na may kala mo mga ano, no? Yung mga baguhan yan, di ba? Akala mo mga matitindi. Young guns pa no? Angas pa ng pangalan, angas ng tawag. Young guns. Parang pelikula lang, ha? Kaya ang gagaling na actor, ipa-impeach ang pangalawang Pangulo. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, hindi na anya magpapauto pa ang controversial na dating Comelec Commissioner na si Rowena Guanzon sa mga buwayang kongresista, lalo na ang young guns na nais ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Ipinagtanggol nga nito ang pangalawang Pangulo sa panghaharas at paninira ng Marcos administration. Ng kaliwat kanan ang banat ngayon kay Vice President Sara. Nauna nang idiniman ni Vice President Sara Duterte na magpapadrug test sila sabay ng mga mambabatas upang matiyak na karapat-dapat ang mga ito na magsilbi sa bayan. Ito'y Hindi, tama yun, no? Tama naman yung gusto ni VP Sara. Magpa-drug test, di ba? Para malaman lahat kung sino yung mga matitino dyan. Kasi hindi ka naman pwedeng maglingkod sa bayan kung meron kang problema. Di ba? Kung meron kang bisyo. Di ba? Hindi mo magagampanan ng maayos yun. Kung may mga illegal na transaksyon, malamang ko, konsintihin mo kayo. Di ba? Dapat talaga ispatunayan nyo na, malinis ako. 'Di ba? Bago ka humarap sa taong bayan, bago mo sabihin sa taong bayan na tutulong ka,
Paano ka tutulong kung sarili mo hindi mo matulungan? Di ba? Sabihin ng mga kalaban ni VP Sara Duterte, lalo na sa Department of Justice Boyeng Rimulya, na nagbabaliw na di umano ang pangalawang Pangulo sa mga pahayag nitong hukayin ang labi ng napayapang si Ferdinand Marcos Sr. at Ay. itapon sa West Philippine Sea. May nakakatawang banat naman si Guanzon sa mga pahayag ng pangalawang Pangulo. Ayon pa sa kanya, and I quote, "Si Digong pinalibing ang senior sa libingan ng mga bayani at isang magnanakaw. Ang anak ipahuhukay para itapon sa West Philippine Sea. Labag sa batas yang sinabi ni Sara Duterte na ipahuhukay at itatapon sa West Philippine Sea ang bangkay ni Marcos Sr. Paano kung malason ang karagatan? Saan Ganyan talaga si Guanzon. Paano kung malasin talaga? kukunin ng mga mangingisda ang kanilang ikabubuhay? Saan ako kakain ng galunggong niyan? Dapat sa Problema niya pa kung saan siya kakain ng galunggong. Lang yan, no? para inisip mo rin ang sinasabi mo. Mag-drug test nga kayo ni BBM. Sama ako. And Sama. Tila nga. Sasama pa siya. Sama na, tapos gaganon-ganon siya. Pero isa talaga, ano, ako nagugustuhan ko din to si Rowena Guanzon eh. Talagang ano siya eh, may pagkomikera talaga. Di ba? Ang kulit niyang bumala. Ayon sa marami sa ating mga kababayan na hindi na talaga magpapautupa sa mga bangag na gobyerno dahil sa mga nangyayari ngayon sa bansa ay nakikita na ng bawat mamamayan ang Wala tunay na, na ugaling kitang-kita mayroon na eh. ang administrasyon ngayon. Nang Oo. lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay di na mapigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, tama ka dyan, humanda ng mga young guns. Pag nag-president na yan, utol liig ang batas. Go 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 BP Sara, yan na ang agila. Kakaiba yan sa lahat. Yan ang tunay, mga kababayan. Ito na si Inday Sara. Ay talaga, kung maging presidente yan si BP Sara, nako. Siguro pag 2027 at nalalaman na nilang malakas yung ratings ni VP Sara sa survey, malamang ko naghahanda na ng mga passport yan. Diba? Lakas na lang ng loob mo pag nandito ka pa, parang kapal na lang ng mukha mo, no? Tapo kaya kung bigla ka magiging mabait kay BP Sara pagkatapos mo siyang ganun-ganun. No? Pagkatapos nilang ganun-ganun, kakampi na kami sa'yo. Ay nako, VP Sara, advice lang, VP Sara. Huwag ka na magpapatangay sa kanila. Magsilbing leksyon na yung nangyari sa'yo nung eleksyon. No? Talagang ang itaguyod mo lang yung sa'yo. At yung mga taong nananatili sa mga Duterte. Yung mga tao na sumusuporta sa inyo. O gaya nila Bato, nila Bongo, nila lahat ng mga sila Robin Padilla, sila Richard Go. Yan ang mga dapat tulungan. Yan ang etc. kung sino-sino pa na pumapabor sa inyo. No, pagdating ng panahon. Kasi sigurado yan, kung si VP Sara 2027 at malakas pa rin, nakikita nila na napakalakas, malamang ko yung iba mag-iisip na, doon uulan yung baliktaran. Sigurado. Doon mo malalaman kung sino-sino yung mga babaliktad. Hindi pa ngayon. 'Di ba? Malayo pa eh. May mag-organize na hindi dapat matakot sa mga yan. Marami tayo, hindi sila uubra sa atin. Kung ang taong Oo. bayan na ang kumilos, hindi tayo matatapos dito habang nandyan pa sila. Yes. Binabalahura na tayo pero hindi tayo gumagalaw. Walang nangyayari kung panay rant lang tayo ng rant sa social media. Pinagtatawanan lang nila tayo. Akala nila hindi natin gagawin. Nagtataka lang ako, bakit sa mga congressman natin, bakit pag gumaganti ng pasaring si BP sa administrasyon o kay Tamba, sila ang nagagalit. Mga congressman ha, at nagre-react. Halata tuloy na Oo nga, sila yung kananang-kana kay VP Sara sa ginagawa nila. Kapag si VP Sara nagsalita, masyado silang apektado. Masyado silang naiinis. 'Di ba? Sila yung nagbibigay ng trigger para si VP Sara ay magalit, mainis. 'Di ba? Kung tutusin yung inis ni VP Sara, yung galit sa kanila, hindi parang ganun na naisip ko eh. Parang iniinis lang talaga sila. Gusto ko kayong inisin. Ang sarap-sarap yung inisin. Kasi kapag iniinis ko kayo, nasasakyan nyo, halos iwantog nyo na yung sarili nyo sa pader. Parang ganon.
Diba? Kayo yung naaapektuhan kay VP Sara. Samantalang yung mga sinasabi nyo kay VP Sara, diba? Sobra-sobra. O, diba? Kung makagawa ng kwento, kung makagawa ng imbentong kaso kay VP Sara, sino ang una na nagkaroon ng diferensya sa pag-uutak ng kung ano-ano binibintang mo? Diba? Kapag bintang ka ng bintang na wala namang kasalanan yung tao kung ano-ano binibintang mo, diba? Para may diferensya ka na rin sa utak. Tapos si VP Sara nagsalita noon na ipapatapon yung ganito. Siyempre, ayaw niyo akong tigilan eh. 'Di ba? Malamang siyempre magsasalita siya ng ganun para lalo kayong inisin. Eh nainis naman kayo, ayun. 'Di ba? At saka siyempre yung sama na ng loob ni VP Sara, ayaw siyang tigilan. Yun naman ang sinabi niya eh. Kung hindi niyo ako titigilan eh. 'Di ba? Hindi niya naman sinabi na sasadyain niya talaga na kapag ako nanalo presidente papatapon. Hindi. Siguro. Hindi, di ba? Siyempre, ginawa naman ni Tatay Digong yung pagrespeto kay Apo Lakay. Di ba? Hindi gagawin ng anak. Kumbaga parang sinabi lang ni VP Sara yun dahil sa inis niya. Di ba? Minsan kasi kapag tayo galit, kung inis tayo, kung ano-ano yung nasasabi nating hindi maganda. Kasabot sila sa paninira sa mas mataas sa kanilang posisyon. People power is the immediate solution to remove a bangag president and restore peace and order in our government. Very frustrating. Lord, protect our country and people. I admire Sara, the best VP to stand against those nobody in Congress Representatives House. Now challenge out to Quadcom. Those young guns, congressman, go, 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 Sara. End Ngayon, quote. mga kaibigan, ang pahayag ng isang member ng Marcos family tungkol sa mga maanghang na salita na binitawan ni VP Sara sa kanyang press conference last Friday, lalo na yung pagpapahukay sa libing ng yumaong Marcos. Okay, nagsalita na po ang anak ni Senator Amy, ang governor ng Ilocos Norte. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. By Duterte's personal attacks. Governor Manotoc recalled the words of American civil rights leader Martin Luther King that only love can drive out hate. Manotoc wished the VP well. For Senator Cynthia Villar, she believes Duterte is simply fed up. Siyempre galit eh. Kung ano-ano na iisip kasi galit. Kasi I think masyado namang pin-prosecute kaya nagagalit. So siguro yun ang reason doon. But sana Ayun, pero may punto yun yung sinabi ni Ma'am Cynthia Villar. Diba? Siyempre, bago natin simulan ito, na magbigay ng komento, nais ko nga pala magbigay ng credits dito kay General Macanas, yan, the General's Viewpoint. Suportahan natin yan, mga katunay. May katwiran naman talaga. Dahil nakakapagsalita nga naman si VP Sara na gano'n. Siyempre, sa galit na, sa ginagawang pag-aakusa sa kanya. Diba? Kung tinuturing nyo akong kaibigan, bakit nyo ako ginaganito? Diba? Kaya, nakakapagsalita rin si VP Sara na hindi tayo magkaibigan. Diba? Kasi walang kaibigan na nilalaglag. Walang kaibigan na ginaganto. 'Di ba? Ikaw nasa posisyon ka, kayang-kaya mong patigilin yung mga 'yan eh. Wala naman akong ginagawang masama. Tapos ako pa yung lumalabas ng ganito. Ang kasalanan ko lang naman ay naging number 1 ako sa survey, 'di ba, VP Sara? Kaya nila pinag-iinitan. ano na lang, magbati na lang para walang problema. Senate President Francis Okay, so yan po ang post ni Governor Manotoc sa social media. Nalulungkot siya and it's really very sad. Kahit ako, nalulungkot ako dahil umabot na ng ganito yung dati magandang relasyon. So, dito natin makikita sa post ni Governor Manotoc na maganda talaga ang samahan ni VP Sara at saka ni Senator Amy Marcos. Loyal friend nga ang tawag eh. At sinabi ng governor na yung few instances na nakadaupang palad niya si VP Sara is very friendly at very professional. Nakita naman natin yung mga previous nung hindi pa siya nag-resign as DepEd Secretary. Wala, very friendly, professional, mabait. Oo, tsaka maayos naman talaga eh. Wala tayong nakitang alat eh sa pakikisama ni VP Sara sa kanila. Na hindi natin nakita na parang si VP Sara pinaplastic sila. Talagang totoong tao si VP Sara, nakikipagbiroan pa sa kanila, di ba? Ganun lang. Kung nung umalis si PBBM, nagpunta na ibang bansa, ginampanan ni VP Sara kung ano yung tungkulin na inatang sa kanya. Ginagawa niya naman lahat ng trabaho niya eh. Kaso nga lang talaga, ang nakasira doon, yung mga tao na gustong pumapel. Yun ang matindi ron. Yun ang sumira sa samahan nila.
No? Kaya ngayon si Senator Amy, ayan, nadadamay tuloy. 'Di ba? Sa nangyayari. Siyempre siya ang maiipit. Siya ang nagdala kay siya ang nagdala kay VP Sara noon eh. Kay PBBM, sila yung naghimok para tumakbo si VP Sarang Vice President. 'Di ba? Kumbaga parang inaya mo ko, tapos nung umalis tayo, nandito na tayo sa pinuntahan natin, bigla niyo akong iniwan. 'Di ba? Parang gano'n. Walang sa magkakaibigan talaga, mahirap yung nag-iiwanan. Kasi talagang pag ikaw na nagawa mo ng iwan siya, syempre tatatak na sa isip niya. Dito pa lang, iniwan mo na ako eh. Sa mga susunod pa kaya, mahirap mawala ng tiwala. At saka may kasabihan tayo, hindi na baling magkaroon ka ng kaaway, nakaaway mo talaga. Maaari pa kayong magbate. 'Di ba? Maaari ka pang magtiwala sa kanya sa mga susunod. Pero kapag ikaw nagkaroon ka ng yung kaibigan mo, naging kaaway mo, yung matalik mong kaibigan, na wala ng tiwala sa iyo, talagang wala na talaga. Ang hirap ng maging maayos. At saka minsan talaga kung sino yung tunay mong kaibigan, kapag nakaaway mo, siya yung matindi mong magiging kaaway. Tama ba? Parang yung pelikula ni FPJ dati. Mabuting kaibigan, masamang kaaway. Ito, nakikita, kabaliktaran. Palaban na. Bakit palaban? Yun na. Yung sabi ni Senator Cynthia Villar na na-feed up na. Oo. Puno na eh. Nagpapalabas lang ng sama ng loob dahil Oo. masyado siyang prosecute. So, sana magkabati. Okay? So, Pero, ngayon, punta para tayo sa kay gilid na Senator yun, Amy. General. Bakit wala siyang sagot as of now? I don't know kung kailan nangyari ito, yung group chat na sinasabi ni BP Sara, kung ilang months nang nakakalipas. Hindi natin alam na may ganyan na palang usapan yung magkaibigan na tigilan niya na ako kasi hindi ka titigil. Huhukayin ko, itatapon ko, ganon. So, tahimik si Senator hindi natin alam na ganyan ang nangyari hanggang ikwinento ni BP Sara. So, ano ang implication nito sa relasyon ng dalawang magkaibigan? Okay? Pinutol na ba ni BP Sara ang pakikipagkaibigan niya kay Senator Amy? Nilaglag na ba? Kaya pakinggan natin ito. May napanood akong interview ni Christian Esguerra kay Professor Ronald Llamas. According to Professor Ronald Llamas, parang inilaglag na ni BP Sara si Senator Amy. Nilaglag Saka sa na tingin kasi. ko, hindi na magkakaayos yan, General. Wala na. Kung mag-ayos man yan, di ba, hindi na yung buong tiwala ibibigay. Wala na. Parang, mag-ayos lang tayo, ayos na tayo. Pero yung dati, wala na yun. Parang nakakahiya para kay Senator Amy yung ganong pangyayari. Pakinggan natin ang interview. Chat. Sinabihan niya to si Senator Amy Marcos, one of these days, huhukayin ko talaga yan, tsaka tatapon ko sa West Philippine Sea, diba? Kung magtutuloy-tuloy daw yung ginagawa sa kanyang pamilya. Ang curious ako, hindi ba na-offend dito si Amy Marcos, maski kakampi ni Sara Duterte? Yun yung isang tanong dyan eh. Diba? Parang nilaglag si Amy. Whether yan ay sinabi before, a month ago, a week ago, doesn't matter. No? Anong naging sagot ni Amy? At bakit in-announce o kinuwento ni Sara ngayon? No? Grabe yung kahihiyan ni Amy. Ibig sabihin, nilalaglag talaga siya. So, ano nangyari in between? No? Na BFF pa sila at yung press con kahapon. Ano yung nangyari? Para gawin niya yon dun sa kanyang BFF. Nakasama niya nagmumotor, na ang sabi ay hindi siya iiwanan, kahit mag-isa na lang siya. Ano kaya yung nangyari? Very interesting yan. Yun yung isang hinahanap ko eh. Yung kwento. What happened in between? Wala na kasi talagang si Senator Amy, syempre, parang ano yan, ipit na yan eh. 'Di ba? Dalawang nagbabanggaan na yan eh. Dalawang malapit sa kanya, nagbanggaan eh. Pero doon yung kasabihan na hindi pa rin matatalo yung 'di ba, yung dugo. 'Di ba? Blood is thicker than water pa din. Papabor at papabor ka pa rin kung sino yung kadugo mo. Ganun yun eh. Kasi mukha bang strategic itong ginawa or tactical yung binanggit ni Sara Duterte? The fact that she mentioned it, wala naman nagtatanong eh, di ba? Okay. So, anong masasabi nyo doon sa komentary ni Professor Llamas na inilaglag na ni BP Sara si Senator Amy? Ibig sabihin, wala na. Dumisten siya na.
Wala. Yung dating very close kaibigan, yun nga, sumasama sa mga motor. Oo, wala na talaga Nung yun. hindi pa nag-resign si BP Sara as Deputy Secretary, papansin ko, magkasama sila in many occasions. Kasi sabi nga ni BP Sara, since 2012 pa, magkaibigan yung dalawa. Oo, wala na talaga yan. Nang Wala dahil na. sa pagkakaibigang iyan, kaya, yun, si Nangyaya Senator, kasi ito si Tams eh. Ang daming ginawang gawak, no? Halos sa kanya lahat ng galing. Kanino pa ba? Sabi, ba't sino pa ba? Grabe naman kayo. Sino pa ba pwede natin pagbintangan dito? Amy, ang tulay kung bakit nagkaroon ng unity team, kung bakit Oo. nagkaroon ng marriage. Kumbaga kasi parang pananagutan ni Amy lahat ng nangyari. 'Di ba? Kung bakit nagkaganito. Siyempre bilang bilang kaibigan, sa kaibigan na lang. No? Dapat yung nangyayari kay VP Sara yung gano'n, na si VP Sara iniipit o pinagbibintangan lang kung ano-ano. Dapat doon pa lang is kumilos na si Senator Amy. Siyempre, 'di ba? Ikaw, kapatid mo yung nandiyan eh. Presidente, kapatid mo. Pwede mo siyang kausapin eh. 'Di ba? O ba't yung ginaganyan si Sara Duterte? Sinuportahan tayo niyan, tinulungan tayo ng pamilya niyan. Bakit ginaganyan? Oh, 'di ba? Patahimikin mo nga si Chuchu. 'Di ba? Kasi talaga kapag sinabi ni Senator Amy yun, syempre bilang ate naman talaga, malabong hindi pakinggan, alangan naman pakinggan pa rin si Chuchu. Si hey. 'Di ba? Kapag sinabi ni PBBM tsaka ni Senator Amy na tumigil ka na sa pagbibira mo sa mga Duterte, kay BP Sara, tigilan mo na yan. 'Di ba? Malamang ko gagano na yan. 'Di ba? Kayang-kaya naman nilang gawin eh. Kaya yun ang pinagkatampo ni BP Sara. No, kaya niya namang gawin eh. 'Di ba? Ang masama kasi, kung merong ginawa talaga si VP Sarang masama sa bansa natin, kung talagang totoong nagnakaw siya, kung talagang totoong may mga sinusubi siyang yun talaga. Kaso wala eh. Inosente si VP Sara, kowa na nagpapatunay. 'Di ba? Malinis siya. Wala naman siyang ginagawang masama. Tapos kung ano-ano yung inaakusa sa kanya. 'Di ba? Siyempre magtatampo na yun. Parang pinagtitripan nyo na lang ako rito. Kukunin nyo ako sa Davao, dadalhin nyo ako sa Maynila, tapos iiwan nyo ako. Wala akong pamasahe. Parang gano'n, 'di ba? Pinaglakad nyo ako, pauwi. Siyempre nakakagigil talaga yung gano'n. made in heaven na pumayag ang isang Mayor Inday Sara na tumakbong Vice Presidente ni Bongbong Marcos Jr. So, tapos na ba ang pagkakaibigan nilang dalawa? I-comment nyo ko no. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kapanig TV at syempre natunghayan din natin ang video na yon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.